Bistado ang tangkang panloloko na isang buntis na nagpapalit ng pera sa isang tindahan sa Albay. Nahulikam din ang salpukan ng tricycle at motorsiklo sa Pagadian City. Yan at iba pa sa mainit na balitang probinsya. Sa kuha ng CCTV footage na ito sa Pagadian City, makikita ang pagdating ng isang motorsiklo sa intersection. Dahil mabilis daw ang kanyang takbo, hindi na niya nagawa pang magmenor. Kaya nasalpok siya ng isang parating din pampasaherong tricycle. Tumilapon mula sa motorsiklo ang rider. Ilang sandali rin siyang humiga muna sa kalsada bago dahan-dahang tumayo. Ayon sa mga nakasaksi, may sugat sa ulo at kamay ang rider. Wala naman nangyari sa driver ng tricycle at sa isang pasahero nito. Hindi na ipinablotter ang insidente sa police station. Nahulikam din ang tangkang panloloko ng isang babae sa Tabaco City sa Albay. Ayon sa kahero, ipinapalit ng buntis na suspect ang kanyang barya na nagkakahalaga ng 3,000 piso. Binigyan naman siya ng 3 tig-1,000 pisong paper bill. Kitang-kita sa video kung paano inipit ng suspect sa kanyang kilikili ang 1,000 piso, saka ito pinalitan ng 100 pisong papel. Sinabihan ng babae ang kahero na kulang nga yung binigay niyang pera, pero di na kumbinsi ang lalaki. Habang nire-review ang CCTV ng tindahan, dinukot ng suspect ang 1,000 peso bill sa kanyang kilikili. Saka sinabing nahanap na pala niya ang pera at tama ang binigay ng kahero. Nai-report ang insidente sa mga pulis at agad namang nahuli ang babae. Napag-alamang marami na itong nabiktima ang tindahan gamit ang kaparehong modus. Sa Dingra, Ilocos Norte, na-ospital ang 7 estudyante matapos kainin ang siomai na itininda sa kantina ng eskwelahan. Nakaranas sila ng pagsusuka, pananakit ng tiyan at pagkahilo. Ayon sa sumuring doktor, na food poison ang mga bata. Posibleng panis na raw ang siomai. Itinanggi naman ito ng pamunuan ng kantin. Naaresto naman sa Romblon ang isang lalaking wanted sa Oriental Mindoro dahil sa kasong rape. Nasa kote ang suspect matapos ang ilang linggong pag-monitor sa kanya. Hindi naman niya itinanggi ang kanyang kaso. Nakakulong na siya ngayon sa istasyon ng Luok Police.